Ganito lang pong kasimple ang paniniwala ng Mike Abe Opinions at ng MA Pinoy TV, aking dalawang channel na atin pong pinagsasamahan araw-araw. Kung wala kang ginawang mali o paglabag sa batas, especially korupsyon o pang-aabuso sa kapangyarihan, sa kahit anong posisyon sa pamahalaan, bakit ka matatakot kay Ombudsman Boying Remulla? Bakit nyo babanatan si Remulla? Bakit nyo binabanatan ang gobyerno under President Marcos na siya ang merong kapangyarihan na magtalaga kung sinong dapat na maging ombudsman? Exclusive pong karapatan niya ng Pangulo. After na i-open sa public na mag-apply ang sino mang gustong maging ombudsman. At pag nag-apply kayo, dadaan kayo dun sa public interview ng Judicial Bar Council na dyan ay kasama rin ang chairman ng Committee on Justice ng Kongreso at ng Senado, kung di ako nakakamali, para tanungin kayo anong inyong intensyon, anong inyong kakayanan, anong inyong plano bilang tanod bayan o ombudsman. Kahit sino pwede mag-apply. Napakarami pong nag-apply. Kung di ako kakamali, parang more or less mga 20 magagaling na abogado, mga justices ang mga nag-apply. Pero sa pagsusuri ng Judicial Bar Council, 7 yung nakita nila na sa tingin nila ay karapat-dapat. Kaya meron silang short list. At dun sa short list na yon, number 7 si Boying Remulla. Tapos yung short list na yon ay isinumiti sa Malacanang. At yun ang exclusive na karapatan at obligasyon ni Pangulong Marcos na pumili kung sino ang kanyang nakikitang may tapang, may galing at kailangan ng gobyerno. Nakita niya si Boying Remulla, noon ay dating Justice Secretary. So nag-apply po yan. Hindi po ini-appoint ng ganun-ganon ang ombudsman. Maraming proseso. O bakit kayo ngayon ay bumabatikos? Bakit yung mga Duterte, nung i-appoint ni dating Pangulong Duterte si Justice Martires na natapos na ang term nitong last July, wala naman kayong pagtutol, tuwan-tuwa pa kayo. Tapos ngayon, ang Marcos administration ang merong authority na maglagay ng bagong ombudsman, puro batikos kayo, nawawalan kayo ng pag-asa. Sasabihin nyo, puro political harassment, wala ng justice system, wala ng kampihan na lang. Ano kayo? Para po sa inyong kaalaman ng mga saradong isip, ang ombudsman hindi korte. Kaya lang yung kanilang authority under the law bilang independent body ay talagang hindi pangkaraniwan. Pwede silang mag-dismiss ng public official, pwede silang mag-suspindi ng kahit sino, at pwede silang mag-file ng kaso before Sandigan Bayan sa corruption or plunder law, paglabag sa pandarambong na batas. Ganun po yung power nun. 7 taon yan. Wala na kayong magagawa. Kaya again, kung matino kayo, wala kayong pang-aabuso, hindi kayo involved sa korupsyon, hindi kayo matatakot. Sa halip, dapat matuwa pa kayo. Dahil open si Ombudsman Remulla na kanyang sinasabi, ang batas ang papairalin. Walang sisiliping isyong pampolitika. Transparency ang kanyang sinasabi. Lahat ng may mga kaso na nakabinbin before ombudsman ay kanyang sisilipin, huhukayin at bibigyan ng solusyon, resolusyon at recommendation. Kasi yan ang trabaho ng ombudsman. Hindi pwedeng natutulog ang kaso. Kasi pag natutulog ang kaso, nasasakripisyo ang katarungan. Ang justice ay mahalaga. Justice for Filipino people, justice for complainant, justice for akusado. Lahat yan. Ganun po yun. Kaya relax lang po kayo. Ngayon, kung kayo may mga kaso, lalo na kayong kaalyado nyo, o yung kapamilya nyo, kamag-anak nyo, o kapartido nyo talaga, ay may kaso, ayan, may problema kayo. Ba't naman kayo susugal dyan? Di hayaan nyo yung mga taong may kaso siyang humarap.
Malamang no, kung siya'y nagpasarap sa buhay, siya lang naman ang sumarap ang buhay. Hindi naman kayo kasama. Bakit mo naman ipaglalaban? Abogado lang ang may obligasyon at personality sa kaso kung siya yung abogado, hindi sibilyan. Hindi makukuha sa people power ang paghahanap ng hustisya. Hindi makukuha sa pag-aaklas ng iilan ang katarungan. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Yan po yung aking obligasyon. Kaya sumunod tayo sa rule of law. Bigyan natin ng pagkakataon ang gobyerno, lalo na si Pangulong Marcos at si Ombudsman Remulla, gawin ang trabaho. Kasuhan, ipakulong ang karapat-dapat makulong. Hindi lang sa isyu ng flood control, pati yung mga lahat ng may kaso sa korupsyon, pandarambong, including Vice President, o kahit sino pang DDS, o kahit sinong Marcos loyalist, o kahit sinong Piklawan-Dilawan, o independent group. Pagka kayo ay may paglabag sa batas, mananagot kayo sa bagong ombudsman. Yan ang aking paniniwala at dapat gawin. Wala namang kailangan si Remulla na posisyon. Na dati na siyang governor, dati siyang congressman, naging justice secretary, so ombudsman na ngayon. O di ba? Kaya nga 7 taon siya dyan. Wala na, hindi naman nag-aambisyon sa national position. Magiging tanod bayan siya, magiging ombudsman siya, tagapagtanggol sa pera ng bayan at mamamayang Pilipino ang trabaho na kanyang hawak ngayon. Kaya good luck na lang sa may mga kaso at yung nagpaplano pa na kay matukso at umabuso sa kapangyarihan at sa pera ng bayan, may paglalagyan talaga kayo. Ayan, okay? Kahit na araw-araw magrally yung kakapiranggot na DDS, walang mangyayari yan. Mamamalat lang kayo. Lalangawin lang kayo. Magugutom lang kayo. Nagrarally kayo. Tamantalang yung mga bus nyo, walang ginawa kundi mag-travel sa buong mundo at siraan ng gobyerno. Ako, sino ba yon? Ayan na naman tayo. Ay di walang iba kundi yung Vice President. Di ba? Pag nandito sa Pilipinas, nang himihingi ng pera sa Kongreso at Senado. Pagkatapos ng humingi ng pera, tatakbo sa ibang bansa, sisiraan ng Pilipinas. Diba? Yun ang ganyan ginagawa. Eh ngayon, hindi naman natuloy yung interim release ng kanyang ama. Ayan, kayang gagawin pa niya sa abroad. Ayun naman ang lakad niya talaga ng araw. Maghanap ng bansa na kukupkup sa kanyang ama. Kung sakaling bigyan ng interim release o pansamantalang paglaya, ay hindi naman ho nangyari. O sa wala na. Paano naman? Wala naman bansang tatanggap pag ang alam nang nila ang kaso ay crime against humanity? Paglabag sa karapatang pantao. Kung matino kang bansa, hindi mo tatanggapin yan. Sa totoo lang, hindi nyo kasi alam yun eh. Sanay sila sa karapatang pantao na nilalabag, baliwala. Bay, mabigat po yan sa ibang bansa. Walang bansang kukup-kup sa isang tao na ang kaso ay paglabag sa karapatang pantao, crimes against humanity. Dahil threat yan sa national security nila. Paano ka kukunin? Paano ka tutulungan? Suntok talaga sa buwan eh. Mag-isip-isip kayo, hindi lang kasindilim ng sabaw ng pusit ng inyong mga pinaggagawa eh. Magkaisa na tayong mga Pilipino. Marami nang nangyayari sa ating bansa. Magkaisa at sumunod sa batas para umunlad tayo at makabawi. Hindi yung puro kayo, kanya-kanya lang. Tapos pag nakadinig kayo ng ganitong paliwanag at ganitong topic, sasabihin nyo, bayaran. Eh wala naman kayong resibo. Pangalawa, puro lang naman yun yung sinasabi. Hindi na tinatanggap yung bayaran kasi ang katotohanan hindi kailangan bayaran. Ang totoong balita, balita yan. Ang fake news, kayo yun. Di ba? Saan ba kayo? Nasaan ba ang mga utak nyo? Nasa talampakan yata eh.